Hindi matatawaran ang init ng suporta ng mga taga Iloilo sa senatorial slate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilala ngayon bilang Duterte. Si Jason Rubrico magbabalita live. Jason. Alvar, magandang gabi mula dito sa Iloilo City. Tumagal ang motorcade ng Duterte dito sa Iloilo ng higit 3 oras. At sa pag-ikot ng mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakatanggap sila ng mainit na suporta mula sa ating mga kababayan. Ilang araw bago ang halalan, sa Mayo 12, tuloy-tuloy ang pangangampanya ng mga kandidato sa Senado sa ilalim ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban. Mula Southern Leyte, kung saan ibinuhos ng mga Leyteño ang kanilang buong suporta, dumiretso sa Iloilo City ang Duterte para ipagpatuloy ang kanilang kampanya. Sinimulan nila ang araw sa pamamagitan ng isang makulay na motorcade kung saan sinalubong sila ng mainit na pagtanggap ng mga taga Iloilo. Mula Haro Plaza, inikot ng convoy ng Duterte ang mga pangunahing lansangan ng Iloilo City. Dito pa lamang ay ramdam na ang solidong suporta ng mga Ilonggo sa mga kandidato ni Duterte. Isang malinaw na pahiwatig ng kanilang tiwala at paniniwala sa plataporma ng Duterte. Kasi alam mo, ang PDP Laban, andun sa kay former President Rodrigo Duterte, ay buo ang paniwala ko dahil ako naniniwala na maganda ang programa in order to reform ng ating gobyerno tungo sa magandang panggobyerno natin. Bawat isa, meron silang paninindigan. Saka malaki talaga yung tiwala ko sa Duterte. Sila ang iboboto ko, vote straight, PDP Laban. Dahil nakikita ko sa kanila yung totoong kandidato sila na gusto nila mawala yung mga kurako. Naniniwala po ako sa line-up po ng PDP Laban candidate. Maipagpatuloy po yung mga programa na naumpisahan ni President Rodrigo Duterte na naudlot po dahil sa ginawa po nila katiwalian po. Yun po yung paniniwala at paninindigan ko po. Ipinahayag din ng mga taga Iloilo na ang pagboto sa Duterte ang tanging paraan upang maprotektahan si Vice President Sara Duterte. Naniniwala silang hindi karapat-dapat na ma-impeach si VP Sara. Gusto kong hindi ma-impeach si Sara. Kasi isa ito sa mga preparasyon na kung butuhin natin ng Duterte 10, malakas tayo sa Senado. Makapagdipinsa yon sa kaso o in kaso na matuloy ang impeachment ni Inday Sara. Yun. At hindi namin gusto si Inday Sara na may impeach kasi kalukuhan yun eh. Hindi rin pinalampas ng mga taga Iloilo ang pagkakataong ipahayag ang suporta kay Pastor Apollo C. Quiboloy na anila ay may kakayahang ituwid ang mga senador at politikong naliligaw ng landas. Kagaya ni President Duterte, hindi naman siguro si President Duterte maging matalik ng kaibigan kung magkaiba ang kanilang panindigan. So, may maganda rin siyang gawin. Ang magawa niya sa Senado, yung mga iba dyan na naligaw ng landas, maaari niyang pagpayuhan na gumawa ng tama. Bagamat may ilang Duterte supporters sa Iloilo City na tahimik lamang sa kanilang pagsuporta, buo ang kanilang paniniwala na maipapanalo nila ang buong slate ng PDP Laban. Silent lang po kami. Karamihan po, tahimik lang po. Marami po kami. Magkakaisa po kami lahat. Almar, nagpapatuloy ang Grand Campaign Rally ng Duterte dito sa La Paz Plaza, Iloilo City. Kabilang sa mga senatorial balls ng Duterte na nandito ngayon ay sina Pastor Apollo C. Quiboloy sa pamamagitan ng kanyang representative na si Attorney Israelito Torion at Bosdada. Nandito rin si Senator Ronald Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney J.V. Hinlo at Attorney Vic Rodriguez. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa Almar. Maraming salamat Jason Rubrico sa iyong report live mula dyan sa Iloilo City.